'Di ba? Para bumaba po ang bigas, kaya nga binabaan ang taripa ng Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Oh, eto Hindi binabaan ng Pangulong Pakinggan nyo. Marcos yung taripa para kumita kayo. Binabaan yung taripa para kumita yung tao. Nasaan? You have to explain that now here kasi kayo po yung retailer, sa inyo ang magbukan sa inyo ang problema. Mag-ikot ka sa palengke, itataya ko na sweldo ko, bonus ko, pati bahay ko. Wala kang magbibili na limited na less than 50 pesos. Bihira po, Mr. Chair. Ipinagpupo na tayo ng mga hinayumpak na ito. I'm sorry for my language, pero niloloko tayo somewhere else eh. Oo nga naman. Sinabi na ng Customs 33, sinabi na nga ng seller 35 to 40 ang benta niya. Bakit sa palengke na 50? Kaya nga. Is this true what he's saying? Na mas gusto nilang na mag-produce, mag-import ng mga mahal? Aren't you considering yung mga kababayan? Sa palengke ba natin, mura na? Di ba parang mahal pa rin eh? Di ba? Di ba umikot kayo? Mag-import ka naman ng mumurahin, yung maputi, mabago, kahit papano. Hindi talaga sumusunod itong mga palengke, mga kababayan, dahil nga dyan, dahil sa ganyang anomalya na nangyayari, mga kababayan. Kaya bilib tayo kay Erwin Tulfo, tingnan nyo po, no? Masusolusyonan na yan, mga kababayan, ang problema ng taong bayan. Dahil nga po, may nangyayari pong kalokohan. Gandang umaga, Sir Papa Bin, galing po kay Ma'am Maribek. Hello po, Ma'am Maribek, at sa lahat po ng mga viewers po natin, mga kababayan. Wait lang ha, may makulit po rito, i-hide nga natin. I-remove nga natin to mga to. Paano ba mag-ano nito? Kanina pa to makulit. Alright, so ito, pakinggan natin ha. Di ba ninyo pwedeng manduhan sila? Mag-import ka ng kalahati na ganito, mas mura. Need to do something. I mean, do something. Di ba kung kailangan ninyo ng more power, then come to Congress and Congress will give you that. Kaya nga tayo may investigasyon. Puro kayo tango, pangalawang hearing na ito. Hindi nga malaman kung sinong nag-check ng mga presyo. Hindi tayo makasagot. Mr. Chair, if you recall, tinanong ko na kung sinong in charge. Walang makapagsabi kung sino ang in charge sa tingin ng presyo, pagsika. Monitoring lang sila lahat. DA monitoring, DTI monitoring, NFA monitoring. Lahat ng mga ito, puro monitoring. Mga walang silbi. Di ba? Mga walang silbi, sabi ni Erwin Tulfo, mga kababayan. So malinaw na malinaw, mga kababayan, yan ang inendorso ni PBBM. Hindi nagkamali ang ating Pangulong Bongbong Marcos kay Erwin Tulfo na pag-endorso. Tingnan nyo po, mga kababayan, nagtatrabaho. Talagang tapat na nagtatrabaho sa taong bayan. Dapat ganyan po yung mga inaano natin, inihahalal natin sa gobyerno bilang isang senador, mga kababayan, o congressman, o kung sino man yung dapat, katulad po ni hindi lang nanalo si may idol din ako dyan si Colonel Bozita. Di ba na naglilingkod talaga ng tapat sa taong bayan, pero hindi po nanalo, no? Sayang. No, yung mga Tulfo, matulungin din yan, mga kababayan. Isa po yan sa mga gusto natin. Dahil taong bayan po ang inuuna. Ito tingnan po natin itong buong hearing. Ito po yung buong hearing. Alright, 41, right? Magkano po ang pasa na ninyo sa retailer, sa mga retailer na bigas po at 41? Magkano po ang pinapatong ninyo? Pasa na po ang 35, between 35 to 40 po ang presyo namin. Between 35 to 40 per kilo. 35 to 40 ang ibinibenta nyo po sa retailer. Saan retailer po yan? Saan po anong grupo po na retailer ang binibentahan nyo ng 35 to 40? Nako. Walk-in lang po yung buyer namin. Walk-in lang po, walk-in. Mukhang may rito, may masasampulan si Erwin Tulfo, maniwala kayo. 40 per kilo. Anong klase yun? Broken, well-milled, etc., etc.? What is it? Broken po.